Hello po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Leila. Isa lang po akong simpleng babae mula sa probinsya. At kung tutuusin, hindi naman talaga ako mahilig sa kababalaghan o mga kwentong engkanto. Pero lahat ng paniniwala ko sa normal ay nagbago dahil sa isang lumang bahay. Isang bahay na matagal nang iniiwasan ng lahat ng tao sa baryo namin. Nangyari ito nung nagbakasyon ako sa luma naming bahay sa bayan ng lola ko. Hindi ko naman talaga plano doon tumambay ng matagal. Gusto ko lang sana makalayo muna sa stress sa Maynila. College student po ako noon at dahil summer break, pinayagan akong tumira sa dating bahay ng lola ko kahit ilang linggo lang. Medyo malayo-layo na rin yun sa sentro ng bayan, pero tahimik at doon ako nakakahinga. Unang araw ko pa lang, may napansin na agad akong kakaiba. Sa kabilang kanto, may isang abandonadong bahay. Lumang-luma na, may sirang bubong, halos natatakpan na ng mga baging ang pader. At yung gate, kalawangin na at parang hindi na talaga nabubuksan. Pero ang pinaka nakakakilabot sa lahat, wala man lang nagtangkang lumapit. Kahit ang mga kapitbahay ay parang may takot kapag nadadako ang usapan sa bahay na yon. Minsan, habang bumibili ako ng tinapay sa tindahan malapit roon, natanong ko si Aling Nida, isang matandang tindera na halos 3 dekada na raw doon. Sabi ko, "Nay, bakit parang walang nakatira doon sa kabilang bahay? Ganda pa naman sana kung aayusin." Ngumiti lang siya, pero halatang pilit. "Iha, huwag kang makulit. Maraming bata na ang nawala pagkatapos pumasok dyan. Kaya hindi na pinupuntahan ng kahit sino." Napatahimik ako. Hindi ko alam kung biro ba yun o may halong pananakot lang dahil dayo ako. Pero sa totoo lang, mas tumindi ang curiosity ko. Ganon siguro talaga kapag sinabihang wag, lalo kang naiingganyo. Kaya kinabukasan, bandang 2:00 ng hapon, dala ang lumang flashlight at phone ko, naglakad ako papunta sa bahay. Hindi ko alam kung bakit parang may humahatak sa akin papalapit doon. May kaba ako sa dibdib, pero mas maningibabaw yung tanong sa isip ko. Ano bang meron talaga sa loob? Hindi naman talagang nakasara ng maayos yung gate. Bahagyang nakabukas lang ito at tinulak ko pa ng kaunti. Napalunok ako habang tinatahak ang makipot na daan papunta sa mismong harapan ng bahay. Sa lapit ko, kitang-kita ko na ang mga bitak sa pader, ang mga sirang bintana at ang mga alikabok sa sahig ng porch. Ang pinto, bahagyang nakabukas rin. Doon ako tumigil, sabi ko sa sarili ko. Tingin lang, tapos alis agad. Pagpasok ko, sumalubong sa akin ang amoy ng lumang kahoy. Amag at kalawang. Ang sahig ay may tunog sa bawat hakbang ko. Parang may humuhuni sa hangin. Sa kaliwa ko, may lumang salaset na halos gumuhuna. Sa kanan, may lamesang may takip na puting tela na may manilaw-nilaw na mancha. Pero ang pinaka nakakuha ng atensyon ko ay ang aparador sa dulo ng pasilyo. Parang hindi siya nag-aalabok tulad ng ibang gamit sa paligid. Parang bago pa. Lumapit ako. Ewan ko kung bakit. Pero tila may malamig na hangin na humihigop sa akin papalapit doon. Nang hawakan ko ang hawakan ng pinto ng aparador, biglang lumakas ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Wala namang bukas na bintana. Nilingon ko ang pinanggalingan ko. Madilim na. Tumunog bigla ang phone ko. Nagulat ako, pero pagtingin ko sa screen, wala nang signal at ang orasan ay blanko. Hindi ko alam kung matatawa ako sa sarili ko o matatakot. Pero bago pa ako makalayo sa aparador, biglang bumukas ang pinto nito ng kusa. At sa loob, hindi madilim. Sa halip, isang liwanag na berde ang kumislap sa harapan ko. Isang klase ng liwanag na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko.
Naramdaman ko na lang na hinihigop ang buong katawan ko. Parang wala akong bigat. Parang lumulutang ako sa kawalan. Ang huling alaala ko bago ako mawalan ng ulirat ay ang sarili kong tinig sa loob ng isipan ko. Anong pinasok ko? Pagmulat ng mga mata ko, hindi na ako nasa loob ng lumang bahay. At dito po nagsimula ang hindi ko inakalang paglalakbay. Hindi lang sa isang lugar na di ko kilala, kundi sa isang mundo na hindi ko alam kung panaginip ba o totoo. Pagmulat ng mga mata ko, agad akong napapikit ulit. Ang liwanag kasi, sobrang maliwanag, pero hindi masakit sa mata. Hindi siya katulad ng sikat ng araw. Parang galing sa mga bituin na malapit, pero hindi mainit. Nang masanay na ang paningin ko, dahan-dahan akong tumayo at doon ko lang napagtanto. Wala na ako sa loob ng abandonadong bahay. Hindi ko alam kung paano ko i-explain yung lugar. Para siyang gubat, pero hindi kagaya ng mga gubat na nakikita natin sa National Geographic. Yung mga puno, sobrang tataas, tapos may kulay ang mga dahon, iba-ibang shades ng lila, asul at emerald green. Lumulutang sa paligid ang mga ilaw na parang alitaptap, pero mas malalaki. At yung lupa, may mga ugat na kumikislap, parang may buhay. Ang una kong naisip, panaginip ba to? O namatay na ako? Napahawak ako sa dibdib ko. Buhay pa naman ang pintig ng puso ko. Pero ang paligid ko, hindi maikakailang hindi sa mundo ng tao. May maririnig kang maliliit na tunog. Parang mga huni ng ibon, pero may melodiya. Parang tumutugtog ng isang luma, pero nakakaaliw na kanta. Nakakakalma siya, pero sa totoo lang, ang tanging nararamdaman ko noon ay takot at pagkalito. Naglakad ako. Wala akong ibang ideya kundi sumunod lang sa sinag ng ilaw na parang nanghihila sa akin papasok pa sa gubat. Pero habang lumalayo ako, mas lalong nag-iiba ang paligid. May mga halaman na parang sumusunod sa galaw ko, sumasayaw habang dumadaan ako. Ang ilan sa kanila parang tumatawa. Parang masaya silang nandun ako. Tapos may nakita kong isang ilog. Maliit lang siya pero ang tubig niya kulay turquoise at may mga lumulutang na bulaklak na sobrang ganda. Akala ko sa cartoons lang may ganito. Naisip ko tuloy baka koma na ako o guni-guni lang lahat ng to. Pero sa bawat yapak ko, ramdam ko yung malamig na lupa. Sa bawat paghinga ko, may amoy ng bulaklak. Parang lavender na may halong citrus. Totoo ito. Kahit gaano ka-imposible, ramdam ng katawan kong totoo ang lahat. Bigla, may narinig akong kaluskos sa damuhan. Napatigil ako at napalingon. Wala akong makita, pero ramdam ko, may nagmamasid. Nilakasan ko ang loob ko. Hello? Sigaw ko bagaman may kabog ang dibdib ko. Walang sumagot. Pero ilang saglit lang may mga nilalang na lumitaw sa paligid ko. Akala ko tao, pero nung mas lumapit sila, doon ko lang nakita na kakaiba talaga. May mga pakpak na parang gawa sa manipis na kristal. May mga mata silang kulay pilak at ang mga tenga nila ay matupulis. Ang balat nila, mapusyaw na parang pearl. Buto. Ang mga nilalang na to, kahit nakangiti, may kakaibang ngiti. Yung hindi mo alam kung friendly o mapanganib. Isa sa kanila ang lumapit. Babae siya, mahaba ang buhok at may hawak na baston na gawa sa pilak na kahoy. Hindi ka nararapat dito, mortal, aniya. Bakit ka pumasok sa daang bawal? Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Sobrang gulo ng isip ko. Pero bago pa ako makapagpaliwanag, isang malakas na tinig ang sumigaw mula sa likuran ko. Umatras kayo. Ako na ang bahala sa kanya. Pagharap ko,
Isang lalaki ang lumabas mula sa liwanag ng gubat. Wala pa akong nakitang kasing gwapo niya sa buong buhay ko. Mahaba ang buhok niyang kulay itim, pero parang kumikintab sa liwanag. Suot niya ang isang kapa na kulay berde na may mga burdang ginto. At ang mga mata niya, malalim, parang punong-puno ng kaalaman at lungkot. Hindi ko alam kung anong mas shocking, na engkanto siya o na alam niya ang pangalan ko. At doon nagsimula ang paglalakbay ko sa isang mundo na ni sa panaginip. Hindi ko kailanmang inakalang mapupuntahan ko. Sa totoo lang, habang naglalakad kami ni Kyle, palayo sa mga nilalang na tinawag niyang bantay ng hangganan, hindi ko pa rin alam kung anong mararamdaman ko. Parang ang dami kong gustong itanong pero wala akong boses. Nanatili lang akong nakahawak sa braso niya habang tinatahak namin ang parang daan na bigla na lang sumulpot sa lupa. Gawa sa mga patag na bato na kumikislap sa tuwing may ilaw na tumatama. "Pasensya ka na," sabi ni Kyle habang tumutuloy kami sa loob ng mas makapal na bahagi ng gubat. Hindi lahat dito ay natutuwa kapag may naliligaw na mortal. Tumango lang ako. Hindi pa rin sigurado kung panaginip ba talaga ito o isang uri ng kakaibang hallucination. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman sa balat ko na totoo ang lahat. Ang dampi ng malamig na hangin, ang pabugso-bugsong huni ng mga kakaibang ibon, at ang mga dahong naglalakad, oo, literal na naglalakad, sa gilid ng daan. Maya-maya pa, narating namin ang isang bukas na bahagi ng kagubatan, kung saan may nakatindig na isang maliit na bahay kubo. Pero mas eleganteng version. May mga ukit sa mga haligi na tila may buhay, umiilaw at gumagalaw kapag nilalapitan mo. Sa paligid nito, may mga halamang parang may sariling isipan. Isa nga ay kumaway pa sa akin. "Dito ka muna pansamantalang maninirahan, ani Kael. Ligtas ka dito. Walang makakapasok hanggat hindi ko pinapayagan." Bago pa ako makasagot, bigla akong napahawak sa tiyan ko. Gutom na ako. Ngayon ko lang na-realize. Para bang biglang bumalik ang katotohanan ng katawan kong mortal at ang pangangailangan nito. Napansin ni Kael ang reaksyon ko. "Maghintay ka rito, aniya. Magdadala ako ng pagkain." Pumasok siya sa likod ng bahay at naiwan akong mag-isa sa veranda. Doon ko sinimulan pagmasdan ang paligid ng mas maigi. Ang langit dito, hindi bughaw kundi parang may pagka-violet na may sinag ng liwanag na kulay ginto. May mga ulap na animoy mabagal na umiikot. Ang mga bulaklak sa hardin, bumubuka at sumasara habang may dumaraang insekto. Parang lahat ng bagay dito, may sariling ritmo ng buhay. Ilang minuto lang, bumalik na si Kael, dala ang isang tray ng pagkain. Pero hindi ito pagkain na pamilyar sa akin. May isang mangkok ng parang sopas na kulay silver, isang bilog na prutas na kulay bughaw, at ilang perasong tinapay na amoy vanilla pero may halong mint. "Tikman mo, makakabawi ka agad ng lakas," sabi niya. Medyo hesitant ako noong una. Pero nang tikman ko, nakakagulat na masarap. Yung sopas, kahit kulay silver, lasa siyang mainit na sabaw ng kabute na may halong gatas. Yung tinapay, malambot at parang may magic sa bawat kagat. Literal, kasi ramdam ko agad na parang nawawala ang pagod ko. Habang kumakain ako, naupo si Kael sa tapat ko. Tahimik lang siya, pero mapagmasid. Napansin ko rin na madalas siyang tuwingin sa mga kamay ko, tapos sa mga mata ko. Para bang curious din siya sa akin. "Ano ka ba talaga?" Tanong ko bigla. "Ikaw ba yung hari rito? O engkanto lang?" Napangiti siya.
Hindi ako hari, pero may kaunti akong kapangyarihan. Isa ako sa mga tagapagbantay ng hangganan ng ating mundo. Tumango ako, sinusubukang intindihin. So, bakit mo ako tinulungan? Saglit siyang hindi sumagot. Tumingin siya sa malayo bago muling lumingon sa akin. Dahil hindi lahat ng mortal ay nararapat saktan. At ikaw, Leila, iba ka. Hindi ko alam kung bakit parang bigla akong nahiya. May kung anong lambot sa tinig niya. At sa totoo lang, ngayon ko lang din napansin kung gaano katalmado ang mukha niya. Pero may lalim ang mga mata. Parang laging may iniisip. Bakit mo alam ang pangalan ko? Tanong ko ulit. Mumiti siya. Dahil may mga nakasulat na sa hangin bago ka pa pumasok. Ang mundo namin nakakaramdam ng enerhiya ng mga bagong dating. Medyo mind-blown ako roon. Parang yung mga libro lang na nababasa ko nung bata ako. Tungkol sa mga kahariang puno ng hiwaga at batas na di maipaliwanag. Pagkatapos naming kumain, inalok niya akong pumasok sa loob ng bahay para makapagpahinga. Sa loob, simple lang. May kama na gawa sa mga telang parang ulap. May mga halamang nagsisilbing ilaw. At may himig ng tubig mula sa maliit na fountain sa gilid. Pagbagsak ko sa kama, agad kong naramdaman ang pagod. Hindi ko na malayang nakapikit na ako. Pero bago tuluyang mahulog sa tulog, may narinig akong pabulong mula sa labas. Hanggang kailan siya mananatili rito. At isang tinig na pamilyar ang sumagot. Hindi ko alam, pero kung hindi siya aalis bago ang takdang araw, baka hindi na siya makabalik kailanman. Pagmulat ko, ramdam ko agad ang kakaibang ginhawa sa katawan ko. Ang huli kong naalala ay nakatulog ako sa kama ni Kael. Habang pinagmamasdan ang mga halaman sa kisame na parang mga bituin na sumasabay sa tibok ng puso ko. Pero ngayon, ibang tanawin ang bumungad sa akin. Wala na ako sa loob ng silid. Nakaupo ako sa isang mataas na bangin. May malawak na tanawin ng parang gubat na kumikislap mula sa liwanag ng tila gintong araw. Sa tabi ko, nakaupo si Kael. Tahimik lang kami pareho. Hangin lang ang naririnig ko. Hindi ko alam kung gising ako o nananaginip. Panaginip ba to? Tanong ko sa kanya. Hindi ko na napigilan. Hindi, sagot niya. Ito ang iyong panandaliang paglalakbay sa alaala ng lugar na ito. Kapag may bagong nilalang na hindi taga rito, kailangan naming basahin ang tibok ng kanilang kaluluwa. Napakunot noo ako. Basahin? Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, parang naging mas seryoso ang mukha niya. Hindi ito ginagawa para saktan ka. Ginagawa ito para alamin kung isa kang banta o isa kang tagapagbago. Hindi ko masyadong naintindihan yung ibig niyang sabihin pero hindi ko na inusisa pa. Bigla kong napansin na may lumalapit sa amin. Isang matandang babae, payat, baluktot ang katawan at may suot na itim na kapa na may burda ng mga bituin. May hawak siyang baston na tila gawa sa puting ginto. Lumingon si Kael sa akin. Magtiwala ka, Leila. Siya ang matandang tagapagsukat. Napakagat ako sa labi habang palapit ang matanda. Kahit mabagal ang kilos niya, may bigat sa presensya niya. Parang kapag siya'y dumaan, tumitigil ang hangin. Paglapit niya sa akin, hindi siya agad nagsalita. Umikot siya sa paligid ko. Pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Tapos, inilapit niya ang hintuturo sa aking noo. At biglang lumiwanag ang paligid ko. Parang biglang na-rewind ang buong buhay ko. Sa harap mismo namin, lumitaw ang mga imahe ng luma naming bahay sa probinsya. Ang mga magulang kong nagtatalo kung saan kukuha ng pambayad sa tuition ko. Ang mga gabi na umiiyak ako sa ilalim ng kumot habang iniisip kung bakit parang laging ako ang kailangang mag-adjust sa lahat. At habang pinapanood ko yon, nakaramdam ako ng bigat sa dibdib. Parang gusto kong sumigaw at tumakbo palayo.
pero hindi ako makagalaw. Tama na, pakiusap ko. Tumingin ang matanda kay Kael. Napakabigat ng puso ng mortal na ito. Pero may apoy, may tinatagong ilaw sa ilalim ng lungkot. Lumapit siya sa akin at nagsalita sa unang pagkakataon, direkta. Babaeng mortal, tandaan mo ito. Ang mundong pinasok mo ay hindi basta tinatahak ng walang kabayaran. Sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay nagiging isa sa amin. Ngunit sa ika-3 buwan, kung mananatili ka pa, hindi mo na muling maalala ang daan pabalik. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Mawawala ako? Di ka mawawala, sagot ng matanda. Pero hindi mo na rin maalala ang mundong pinanggalingan mo. Magiging ikaw, pero ibang ikaw. Parang pinuhusan ako ng malamig na tubig. Gusto kong itanong kung ano ang dapat kong gawin. Pero agad nang naglakad palayo ang matanda at tila naglaho sa hangin. Naiwan kami ni Kael sa katahimikan. Alam mo na ba to, bago mo ako dalhin dito? Tanong ko sa kanya, ramdam ko ang bahagyang pagkabigo sa loob. Tumangos siya. Oo, pero hindi ko ginusto. Kung kaya kitang ibalik agad, ginawa ko na. Pero may mga batas na sinusunod ang mundo namin, Leila. Hindi ko kayang sirain yon ng basta-basta. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Gusto kong magalit, pero ramdam kong hindi niya ako ginamit. Hindi ko rin siya kayang sisihin, kahit pa napasubo ako sa mundong ito dahil sa sariling katigasan ng ulo. Dinala niya ako pabalik sa kubo. Tahimik lang kami sa daan. Pero pagdating doon, pinilit niyang ngumiti. Bukas, ipapakita ko sa iyo ang kabuuan ng aming kaharian. Marami ka pang hindi alam, pero gusto kong makita mong hindi lang panganib ang meron dito, kundi ganda, kababalaghan, at pag-asa. Ngumiti ako pabalik, kahit medyo alanganin. Kasi sa totoo lang, kahit pa may babala na ako, parang unti-unti na akong nahuhulog sa mundong to. At hindi lang sa mundo mismo, kundi sa taong nasa harapan ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi dahil sa ingay, dahil sa totoo lang, ang lugar na ito ay parang palaging natutulog kahit gising. Maaga akong nagising dahil sa kakaibang panaginip ko. Sa panaginip, nasa tapat ako ng abandonadong bahay at paulit-ulit kong binubuksan ang pinto pero hindi ko maipasok ang kamay ko. Laging may invisible wall at sa bawat ulit naririnig ko ang boses ng matandang engkanto. Hindi ka na makakabalik. Pagmulat ng mata ko, si Kael ang unang nakita ko. Nakaupo siya sa isang batong parang inukit ng sining. Nakatingin lang siya sa akin, parang matagal na siyang gising. Handa ka na ba? Tanong niya. Para saan? Sagot ko. Habol-habol pa ang hininga ko dahil sa panaginip. Para makita mo ang mundong pinasok mo. Hindi ito basta kagubatan lang, Leila. Isa itong buhay na kaharian. Tumayo ako at nagsimulang sumunod sa kanya. Habang naglalakad kami, napansin kong may mga nilalang na bahagyang dumudungaw sa likod ng mga puno. May mga mukhang batang may pakpak, may hayop na may 2 ulo, at may matandang nilalang na may mata sa noo. Pero lahat sila parang may galang kay Kael. Tumatango. Yumuyoko. Tinitingnan ako, pero hindi na hostile tulad ng una kong salubong sa kanila. Sa hindi ko inaasahang sandali, bigla kaming lumabas sa gitna ng kagubatan, papunta sa isang bukas na tanawin, at napahinto ako. Sa harapan ko, isang buong bayan ang bumungad. Pero hindi ito bayan na parang sa atin. Ang mga bahay ay gawa sa kristal. Ang mga kalsada ay tila gawa sa pulang marmol na may gintong guhit. At sa gitna, isang palasyong sobrang taas na tila humahampas sa langit. Lahat ng bagay ay may liwanag na sarili. Hindi electric, hindi rin apoy. Parang mismong kalikasan ang pinanggagalingan ng liwanag. Welcome sa Silverel, ani Kael. Ito ang kabisera ng mundo ng mga engkanto. Hindi ko napigilang mapanganga.
Ang ganda. Sobra. Para akong batang dinala sa Disneyland pero 100 beses ang level ng magic. Habang naglalakad kami sa loob ng bayan, pinakilala ako ni Kael sa ilang nilalang. May ilang hindi pa rin boto sa presensya ko, lalo na ang mga matatanda. Pero may ilan din na parang interesado, lalo na ang mga bata. Isang batang babae na may pakpak ng paru-paro ang lumapit sa akin. "Mortal ka po ba talaga?" Tanong niya, hawak-hawak ang palda ko. Ngumiti ako at tumango. "Oo, ang ganda niyo po, parang prinsesa sa mga kwento." Napatawa ako ron at naramdaman kong kahit paano. May lugar ako kahit saglit lang. Habang abala kami sa pag-ikot, nagsalita si Kael. "Hindi ko pa rin alam kung bakit ka napunta rito. Ang ganitong insidente ay bihira. At mas bihira na pinili kang mabuhay." Tumingin ako sa kanya. May nagsabi sa akin na may apoy daw ako sa loob, na may ilaw akong hindi ko alam. "Lira, ani Kael," tinutukoy ang matandang engkanto. Siya ang tagapagsukat. Matagal na siyang hindi nagbibigay ng ganung hula. Kapag sinabi niyang may ilaw ka, totoo yon. "Pero anong ibig sabihin nun?" "Hindi pa natin alam," sagot niya. "Pero may paniniwala sa mundo namin na ang isang mortal na may dalang ilaw ay maaaring baguhin ang balanse ng engkanto at tao, positibo o negatibo. Kaya maraming takot sa'yo. At sa parehong dahilan, maraming umaasa. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Parang bigat-bigat bigla ng presensya ko dito. Pagbalik namin sa bahay, gabing-gabi na. Ang liwanag ng buwan sa mundo nila ay may ibang kulay. Halo ng asul at pilak. At sa ilalim ng liwanag na yon, habang nakaupo kami ni Kael sa tabi ng ilog sa likod ng bahay niya, bigla niyang sinabi, "Alam mo, Leila, sa ilang daang taong kong buhay, ngayon lang ako tumingin ng matagal sa isang mortal." Napalingon ako sa kanya. "At anong nakita mo?" Tumingin siya sa mga mata ko. Seryoso, tahimik pero may kung anong lambing. Isang bagay na hindi ko alam kung dapat kong paniwalaan o iwasan. Hindi ko na alam kung ako lang ba yung biglang kinabahan. Kasi sa pagkakataong yon, ramdam kong may bumubuo sa pagitan naming dalawa. Hindi lang ito tungkol sa mundo ng engkanto o sa panganib ng pananatili ko. May mas malalim pa ron. At kahit gaano ko iwasan, hindi ko mapigilang unti-unting mahulog. Ang mas nakakatakot, ramdam kong siya rin. Simula nung gabing yon sa ilalim ng pilak na buwan ng silbarel, hindi na naging pareho ang pakiramdam ko kay Kael. Hindi ko man diretsong sabihin sa sarili ko, pero alam kong unti-unti ko na siyang nai-inlove. At habang tumatagal ako sa mundo nila, parang nawawala na rin ang kaba ko. Mas madalas na akong tumawa. Mas naging komportable ako kahit surrounded ako ng mga nilalang na sobrang layo sa kung anong kinagisnan ko. Parang ito na ang bago kong normal. Si Kael, mas naging malapit kami sa isa't isa. Hindi man siya madaldal, pero pag nagsimula siyang magkwento tungkol sa mundo ng engkanto, para siyang ibang tao. Mas buhay, mas malambing ang tono, at parang binubuksan niya sa akin ang isang parte ng sarili niya na matagal na niyang kinukubli. Isang gabi habang nakahiga kami sa damuhan sa tabi ng lawa, sabay naming pinagmamasdan yung mga ilaw na lumulutang sa ere. Mga spirit bloom daw ang tawag nila. "Sa bawat bulaklak na yan," sabi ni Kael habang nakapatong ang kamay niya sa dibdib, "may alaala ng isang nilalang na nawala." Napatingin ako sa kanya. "Paano kung walang mag-alala sa'yo? Wala kang spirit bloom?" Ngumiti siya. "Kahit isang nilalang lang ang nakaramdam ng totoong koneksyon sa'yo, sapat na yon para magkaroon ka ng isa." Natahimik ako. Kasi sa loob-loob ko, naiisip ko, paano kung si Kael ang mawala? Masakit isipin, pero araw-araw na lang akong napapalapit sa kanya. Lalo na dahil sa paraan niya ng pagtitig. Yung parang kahit hindi siya nagsasalita, naririnig mo na ang damdamin niya. Pero alam kong may tinatago siya. Napapansin ko yon. Kapag may mga engkantong dumadalaw sa kanya, bigla siyang nagiging formal, matigas ang tono, at ako'y halos hindi niya pinapansin. Isang gabi, nahuli ko siyang may kausap na engkanto sa labas ng bahay habang akala niya tulog na ako. Hindi siya dapat manatili. Sabi ng isang boses,
Lalaki, medyo matanda ang tono. Alam ko, unti-unti siyang nagiging isa. Ilang araw akong nagkunwaring okay, pero ramdam kong lumalalim ang agam-agam sa dibdib ko. Kaya isang gabi, naglakas loob ako. Kael, simula ko habang pinapainit niya ang isang uri ng tsaa na gawa sa petals ng moonvine. Totoo bang nagbabago na ako? Napalingon siya, halatang nabigla, pero hindi niya ako tinakbuhan. Umupo siya sa tapat ko at tumitig. Oo, Leila, sagot niya, unti-unti kang nagiging isa sa amin. Hindi lang dahil sa pagkain mo ng pagkaing engkanto, kundi dahil sa pagtagal mo rito. Ang enerhiya ng mundo ay unti-unting humahalo sa dugo mo. Nagsisimula ng magbago ang ritmo ng puso mo. Natigilan ako. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kung manatili ka pa rito ng mas matagal, darating ang panahon na hindi ka na makakabalik. At kahit pilitin mong bumalik, hindi mo na mararamdaman ang koneksyon sa mundo ng mga tao. Mawawala ang alaala mo sa kanila. Maging ako, baka hindi mo na maalala kung paano ka dumating dito. Nalaglag ang tingin ko sa sahig. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang unti-unting pagkakahiwalay ko sa sarili kong pagkatao o ang posibilidad na maging isa ako sa kanila. Pero mawalan ako ng alaala kay Kel. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Halos bulong ko ng tanungin. Dahil natakot akong kung malaman mo, aalis ka agad, sagot niya. At hindi ko na kayang mawala ka. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa mga salitang sinabi niya. Kasi sa oras na yon, malinaw na sa akin, hindi lang ako ang nahulog. Pati siya. Lumapit siya at inabot ang kamay ko. Pero may paraan. Isa lang. Isang portal na binubuksan minsan bawat ilang taon. Papunta yon sa mundo ng mga tao. Pero, delikado. At kapag ginamit natin yon, maaring hindi na ako makabalik. Nagkatinginan kami. Tarang tumigil ang mundo. Kung aalis ka, isasama kita. Pero kung mananatili ka, hindi na kita kayang paalisin. Kailangan mong pumili, Leila. Ang hirap kasi paano mo pipiliin ang pagitan ng dalawang mundo kung pareho ka ng may puso sa dalawa. Simula nang sabihin sa akin ni Kael na kailangan kong mamili, hindi na ako mapakali. Hindi ko man direktang sinasabi sa kanya, pero ramdam kong bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nilulunod ng realidad na kahit gaano kaganda ang mundong ito, may hangganan ang pananatili ko rito. Hindi ako nabibilang dito. O baka ayokong maniwalang dito na nga ako nabibilang? Isang gabi, habang tahimik akong nakaupo sa gilid ng lawa, may biglang sumulpot na anino sa likod ko. Hindi si Kael. Hindi rin isa sa mga engkantong kilala ko. Isa siyang babae, matangkad, payat, at may mapuputing mata na parang walang itim. Balot ang katawan niya ng manipis na telang tila usok na itim. At sa tuwing gagalaw siya, parang sinasapawan ng lamig ang paligid. Lila, aniya, at sa unang pagkakataon, narinig ko ang boses na parang pamilyar. Pero hindi ko matukoy kung saan. Ako si Elenia, sabi niya. Isa sa mga tagapangalaga ng batas ng hangganan. Napako lang ako sa kinauupuan ko. Hindi ko magawang tumayo. Dahil sa takot, kundi dahil sa parang may humawak sa paakot na inipit ako sa lupa. Ayokong makipag-away. Patuloy niya. Ayoko ring saktan ka, pero naparito ako para sabihin sa'yo ang katotohanan. Hindi lang ikaw ang nanganganib kapag pinili mong manatili. Napakunot noo ako. Anong ibig mong sabihin? Sa bawat mortal na nananatili dito ng labis sa itinakdang araw, may bahagi ng mundo ng engkanto na unti-unting namamatay. Bawat alitap-tap na nawawala, bawat bulaklak na hindi na sumisibol, ay epekto ng balanse mong nasisira.
parang may kung anong humigpit sa dibdib ko. Hindi lang pala ako basta nanganganib na mawalan ng alaala o makalimutan ng mundo ng tao. Posible rin pala akong maging dahilan ng unti-unting pagkasira ng mundo ni Nakael. Ngunit may isa pang mas masahol, dugtong ni Elenia. Kung mananatili ka rito at tuluyang maging isa sa amin, posibleng makalimutan mo rin siya. Napatingin ako sa kanya, pero alam kong si Kael ang tinutukoy niya. Kapag nabura sa'yo ang mundo ng tao, pati alaala mong mortal ay mawawala. Ang mga damdaming hinubog ng pagiging ikaw bilang tao kasama ang pagmamahal mo sa kanya ay maglalaho. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko na napigilang tumayo. Bakit mo to sinasabi sa akin? Para takutin ako? Hindi, sagot niya. Para bigyan ka ng oras. Mayroon ka pang natitirang 4 na gabi bago tuluyang magsara ang hangganan. Kapag lumampas ka ron, wala ng portal na magbubukas para sa'yo. At ang natitirang daan ay ang tuluyang kalimutan ang mundong pinanggalingan mo. Pagkasabi niya niyon, nawala siya na parang usok na kinain ng gadi. Naiwan akong mag-isa, nanginginig at muling humarap sa lawa na dati kinakalma ko. Pero ngayon, tila sinasalamin ng gulo ng isipan ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon. Pero maya-maya, dumating si Kyle. Hindi ko siya narinig agad. Pero nang maramdaman kong binabalutan ako ng mainit niyang kapa mula sa likod, doon ako napalingon. Alam ko na ang totoo. Sabi ko nang hindi siya tinitingnan. "Na narito si Elenia?" Tanong niya. Tumango ako. Hindi ko na pinigilan dahil gusto kong ikaw mismo ang makaalam. Kael, huminga ako ng malalim. Bakit mo ako iniligtas kung alam mong delikado akong manatili? Tahimik siya. Lumapit siya sa tabi ko at naupo. Dahil nung unang beses kitang nakita, hindi ko naramdaman ang takot. Nararamdaman ko yon sa lahat ng nilalang na naliligaw dito. Laging may sindak, laging may takas. Pero ikaw, may halong pagtataka at pananabik. Humarap siya sa akin at marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Akala ko dati, kaya ko lang gawin to bilang tagapagbantay. Pero araw-araw nakasama kita. Napagtanto kong hindi kita iniligtas bilang engkanto. Iniligtas kita dahil mahal kita. At kahit ilang siglo pa ang lumipas, ito lang ang panahong naramdaman kong buo ato. Dahil sa'yo, natahimik ako. Hindi ko na kayang itago pa. Mahal din kita, Kael. Pero paano kung mawala yung pagmamahal na yon kung manatili ako rito? Paano kung hindi na kita maalala? Hindi siya sumagot. Pero ramdam kong mas lalo niyang hinigpitan ang hawak niya sa kamay ko. Sasama ako kung pipigilan mo ako, dagdag ko. Kung kaya mo akong bitawan, Kael, kung totoo yung sinasabi mong mahal mo ako, hayaan mong piliin ko kung saan ako dapat. Matagal siyang tahimik. Alos ayoko na ring huminga sa sobrang bigat ng saglit na yon. Hanggang sa huli, binitiwan niya ang kamay ko. Kung mahal mo ako, Leila, hanapin mo ako muli. Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Ngunit ngayon, bumalik ka. Tumayo siya at inilabas ang isang maliit na punyal na may ukit na makaluma. Ito ang susi ng portal. May isang gabi ka. Sa paglitaw ng unang bituin bukas, buksan mo ang lagusan sa ilalim ng ugat ng punong tala. Doon ka unang pumasok. At kapag ginawa mo yun, napahinga siya ng malalim. Magpaalam ka sa puso mo. Sa gabi yon, habang nakahiga ako sa silid ni Kael, hindi ako nakatulog. Hindi ko rin pinilit. Hinayaan ko lang ang mga luha kong dahan-dahang pumatak. Habang ang isip ko'y nilulumpo ng isang tanong. Paano kung ang tamang desisyon ay siya ring pinakamahirap? Muling sumikat ang araw sa Silverel. Pero iba na ang pakiramdam ko. Parang bawat liwanag na sumisiksik sa pagitan ng mga dahon ng punong engkanto ay hindi na kasing init ng dati. Parang ang buong paligid ay alam na iaalis ako. Tahimik ang mga halaman.
Maging ang mga alitaptap na sanay kong nakikitang lumulutang-lutang ay wala. Ako naman, pilit kong pinanatili ang sarili kong matatag. Kahit sa loob-loob ko, ay parang unti-unti nang nadudurog ang isang bahagi ng pagkatao ko. 2 araw na lang bago magsara ang lagusan. Sa oras na yon, kapag hindi ko pa rin nilisan ang mundong ito, mawawala na ang koneksyon ko sa pagiging tao. At ang pinakamasakit, maaari mawala rin ang lahat ng alaala ko sa kanya, kay Kael. Pero habang tumatagal, hindi ko maikakaila, may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko. Noong umagang yon, habang naglalakad ako papunta sa gilid ng ilog, napansin ko sa balat ko ang kakaibang liwanag. Hindi naman masyado, pero kapag tinamaan ako ng sinag ng araw ng engkanto, parang may bahagyang kumikislap sa balat ko. Tila ba may buhay ang mismong cells ko. Minsan, bigla akong nakakarinig ng mga tinig ng mga halaman o bulong ng mga hayop na hindi ko dating naiintindihan. Parang nakikinig sila sa akin. Kinagabihan, habang nasa loob ako ng bahay ni Kael, inabot ko ang baso sa ibabaw ng lamesa. Nasa malayo ito, hindi abot ng kamay ko. Napapikit lang ako saglit, naiisip na sana lumapit na lang yung baso. At sa hindi ko maipaliwanag na paraan, bigla itong dumulas paabante papunta sa akin. Naparatras ako sa gulat. Hindi yun guni-guni. Iyon ang oras na napagtanto kong nagsisimula na nga akong magbago. At totoo ang babala ni Kael, kapag hindi ako umalis, magiging isa na ako sa kanila. Hindi na ako ganap na tao. Gabi na nang dumating si Kael mula sa isang pagpupulong kasama ang mga tagapangalaga ng hangganan. Tahimik lang siya habang tinatanggal ang balabal niya. Wala siyang sinabi. Kael, mahinahon kong sabi, mas lumalala. Tumamo siya. Oo, sinadya kong iwasang sabihin sa iyo ng una. Pero ang pagbabagong nararamdaman mo ay bahagi ng paglipat. Isa itong proseso kung saan unti-unting pinapalitan ng enerhiya ng mundong ito ang laman ng isang mortal. Laman? Laman, dugo, kaluluwa, sagot niya. Napatingin ako sa salamin. At doon ko lang nakita ng malinaw ang sarili ko. Hindi na ako kagaya ng Leila noong una akong pumasok sa abandonadong bahay. May kinang na ang mga mata ko, mas makinis ang balat ko, at may kakaibang enerhiya ang aura ko. Halos hindi na ako makilala. Lumapit si Kael at hinawakan ang balikat ko. Wala ka ng halos 2 araw, Leila. Kung pipiliin mong manatili, hindi ko pipigilan. Ngunit kung aalis ka, dapat ngayon pa lang, ihanda mo na ang puso mo. Sa buong gabing iyon, wala kaming halos inikan. Umupo lang kami sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga bituin ng Silvarel. Mas maliwanag kaysa alinmang bituin sa mundo ng tao. Tandaan mo yung punong may ugat na parang yakap? Tanong ni Kael bigla. Tumango ako. Yung sa lugar kung saan mo ako unang dinala? Doon mo bubuksan ang lagusan. Itatapat mo ang punyal sa gitna ng marka sa ugat at kapag binigkas mo ang pangalan mo, magbubukas ito. Pero isa lang ang makakatawid. Ikaw. Hindi ka pwedeng sumama? Tanong ko. Umiling siya. Ang portal na yon ay para lamang sa nilalang na galing sa mundo ng tao. Kung pilitin kong sumama, masisira ang balanse. Baka masara ang lagusan habang nasa gitna tayo. At pareho tayong mawalan. Tumahimik ako. Parang hindi ko kaya. Pero kailangan. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa bayan ng mga engkanto, napansin ko na maraming nilalang ang tumitigil at tinititigan ako. Pero hindi na sa paraang parang ako'y dayuhan. Ngayon, ang tingin nila ay pagkilala. Aggalang, isang batang engkanto ang lumapit. Leila, ikaw ba talaga yung mortal na bumukas sa puso ni Kael? Hindi ako nakasagot. Mumiti lang ako. Kami ang una mong naalala kapag bumalik ka, ha? Dagdag pa ng bata bago tumakbo palayo. Bumalik ako sa bahay ni Kael at pagdating ko, may inihanda na pala siyang huling hapunan namin. Mga pagkaing hindi ko pa natitikman kahit ilang linggo na akong nandoon. Prutas na tila gawa sa liwanag, sabaw na kulay asul at tinapay na naglalaman ng palaala ng huling araw. Sa mundong ito, paliwanag niya, ang pagkain ay hindi lang para mabusog, kundi para maalala. Kumain kami habang tahimik na nagpapalitan ng mga titig. Wala nang salita.
Kasi sa dami ng sinabi namin, parang nauubos na rin ang mga pwedeng sabihin. Pagkatapos naglakad kami papunta sa punong tala. Sa bawat hakbang, ramdam kong lumalapit na ang katotohanan. Pagdating doon, inilabas ko ang punyal na iniabot ni Kael. Sa harap ng ugat, may marka na hugis buwan at bituin. Inilapat ko ang punyal at marahan ko lang binigkas. Leila. Biglang lumiwanag ang puno. At sa gitna nito, bumukas ang lagusan. Isang aninag na daan na may liwanag sa dulo. Doon sa dulo, aninag ko ang loob ng abandonadong bahay. Ang mismong aparador kung saan ako pumasok. Napahinga ako ng malalim. Tumalikod ako kay Kael. Siya nakatayo lang, tahimik. Pero ang mga mata niya, puno ng lungkot at pagmamahal. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Kael, salamat sa lahat. Hindi ko makakalimutan. Wala siyang sinagot. Pero naramdaman kong hinawakan niya ang likod ko. Marahan. Halos ayaw akong bitawan. Lumakad ako papasok sa liwanag. At sa huling sulyap, narinig ko siyang bumulong. Kung totoo ang pagmamahal mo, babalik ka. At doon ko nalaman, hindi pa pala tapos ang kwento namin. Dadadat. Paglabas ko sa lagusan, agad akong nabulag sa sobrang liwanag. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakapikit. Pero nang dahan-dahan ko na muling idinilat ang mga mata ko, doon ko lang namalayan, nandito na ako ulit. Sa loob ng abandonadong bahay, sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero may isang bagay na sobrang ikinagulat ko. Halos wala pang isang minuto ang lumipas. Parang yung buong panahong inakala kong ilang linggo sa mundo ng engkanto ay isang iglap lang dito. Nakatayo pa rin sa gitna ng sala ang lumang aparador, pero wala na ang liwanag. Nagsara na ang lagusan. Tahimik, maalikabok, parang walang nangyari. Napaupo ako sa sahig. Nanlalamig ang mga kamay ko. Nanginginig ang tuhod. Parang binigla ng mundo ang katawan ko sa pagbabalik. Maya-maya, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Yung klase ng bigat na parang may iniwang bahagi sa puso ko sa kabilang dako. Si Kael, ang mundo ng Silvarel, ang mga halakhak ng mga batang engkanto. Yung damuhan kung saan kami ni Kael, unang nagtapat ng damdamin. Pinilit kong tumayo. Lumabas ako sa bahay. Walang tao sa paligid, pareho pa rin ang lahat. Ang kalye, ang mga halaman, ang sariwang hangin sa probinsya. Pero hindi na ako pareho. Ako'y bumalik bilang tao, pero hindi na akong buo.Ag-uwi ko sa bahay ni Lola. Pinati ako ng mga pinsan kong galing palengke. Akala nila nagja-jogging lang ako. Wala silang kamalay-malay na literal akong galing sa ibang mundo. Ilang linggo ang lumipas. Bumalik ako sa Maynila. Bumalik sa klase, sa trabaho, sa routine. Pero kahit anong pilit kong mag-focus, hindi ko mapigil ang sarili kong mag-isip. Araw-araw, napapanaginipan ko ang mukha ni Kael. Minsan, pakiramdam ko parang naririnig ko pa rin ang boses niya kapag mag-isa ako sa kwarto. Hindi ako paranoid. Ramdam ko lang na may ugnayan pa rin kami. Kahit malabo, kahit imposible. Pero ang mas mahirap, unti-unti kong nararamdaman na may nawawala sa loob ko. Noong una, akala ko stress lang, pagod. Pero habang tumatagal, may mga alaala akong hindi ko na maalala ng buo. Anong kulay nga ba ang ilaw sa Silvarel? Ganon pa talaga kalambot ang tinapay doon? Ano nga ulit yung tawag sa bulaklak na nagbibigay ng alaala? At ang pinakamasakit, unti-unti nang lumalabo sa isip ko ang mukha ni Kael. Natatandaan ko pa rin siya, oo. Pero hindi na kasing linaw tulad ng dati. Parang larawan na binabalot ng ambon.
At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malabo ang tinig niya sa alaala ko. Napahawak ako sa dibdib ko minsan habang nakasakay sa jeep pa uwi galing eskwela. Para akong nilalamig kahit ang init ng araw. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Wala na yung kislap. Wala na yung mahikang naramdaman ko. Ako na ulit si Leila. Pero parang hindi na ako buo. Hanggang sa isang gabi, habang naglilinis ako ng lumang drawer sa bahay, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahang makikita. Isang maliit na punyal. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa gamit ko. Pero sigurado akong ito ang ginamit kong buksan ang portal papunta sa mundo ng engkanto. Hinawakan ko ito at sa sandaling iyon may pumatak na luha mula sa mata ko. At bigla, parang may sumiklab na liwanag sa utak ko. Mga alaala, lahat ng nawala. Biglang bumalik. Ang tawanan namin ni Kael sa tabi ng lawa, ang pakiramdam ng kamay niya sa palad ko, ang boses niyang nagsasabing, kung totoo ang pagmamahal mo, babalik ka. Napaupo ako sa kama. Humihikbi. Hindi ko alam kung dahil masaya ako na naalala ko ulit siya o dahil mas lalong naging totoo ang kirot ng pagkawala. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang koneksyon namin. Kahit binalik ko na ang katawan ko sa mundo ng tao, ang puso ko tila iniwan ko pa rin sa Silvarel. At kung may kahit kakaunting posibilidad na makabalik ako, kahit ilang taon pa ang hintayin ko, gagawin ko. Dahil hindi ako basta pumasok sa abandonadong bahay para lang makalabas. Pumasok ako doon para matutong magmahal. Pagkatapos ng gabing iyon, yung gabi kung saan muling bumalik lahat ng alaala ko, matapos kong mahawakan ang maliit na punyal, hindi na ako mapalagay. Parang nagising ako sa mahabang pagkakahimbing. Hindi ako makakain ng maayos, hindi makatulog ng diretso. Parang may humihila sa loob ng dibdib ko pabalik sa Silvarel. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong sumisigaw ang tanong sa utak ko, paano ako babalik? Pero yung na ang problema. Wala akong ideya kung paano. Hindi ko na muling nakita ang liwanag sa loob ng aparador. Sinubukan kong bumalik sa abandonadong bahay ilang araw matapos kong bumalik sa probinsya. Pero lahat ay sarado na. Ang pinto ng aparador ay isa na lang ordinaryong kahoy na lumang-luma. Walang sinag, walang kakaiba. Para bang tuluyan nang nagsara ang daan. Pero may isang bagay akong napansin sa sarili ko habang tumatagal. May mga kapangyarihang naiwan sa akin. Isang beses, habang nasa MRT ako, may matandang babae na nahulog ang baston sa bandang paanan ko. Bago pa man ako makayuko, kusa itong gumalaw. Parang may hangin na nagtulak pabalik sa kamay ng matanda. Pareho kaming nagulat. Wala namang malakas na ihip. Wala ring tao sa gilid niya. Ako lang. Nung gabing yon, sa boarding house ko, humarap ako sa salamin. Seryoso. Tinitigan ko ang sarili ko. Pinikit ko ang mga mata. Tapos, sa isip ko, paulit-ulit kong binigkas ang pangalan ni Kael. Kael. Sa unang ilang minuto, walang nangyari. Pero sa isang iglap, may naramdaman akong malamig na simoy ng hangin sa loob ng kwarto. Isang klase ng lamig na hindi galing sa electric fan o bintana. Nanggaling siya sa likod ko. Paglingon ko, wala naman akong nakita. Pero sa sahig, may isa na namang bagay na bigla na lang naroon. Isang piraso ng bulaklak. Hindi siya basta bulaklak. Pamilyar ito. Spirit bloom. Isa sa mga lumulutang na bulaklak sa Silvarel na ginagamit para mag-imbak ng alaala. Tinampot ko yun. Walang bahid ng dumi,
Kahit nasa sahig, buhay na buhay, mainit-init pa nga sa palad ko. At nang ipinikit ko ang mga mata ko, habang hawak ko ito, bigla akong binalot ng isang damdaming hindi ko maipaliwanag. Para akong niyakap ni Kael. Biglang bumalik ang lahat ng damdaming pinilit kong isarado. Lahat ng gabi naming magkasama, ang mga titig niyang parang alam ang iniisip ko kahit hindi ako nagsasalita. Ang huling sandali namin sa ilalim ng punong tala. Muli akong napahagulgol. Kael, buhay ka pa at ako rin. At kahit sarado na ang daan, may tulay pa ring hindi nasisira. Doon ko napagtanto, baka hindi ko na kailangan pang maghintay na bumukas muli ang portal sa parehong lugar. Baka ako mismo ang dapat gumawa ng daan. Sa loob ng mga susunod na linggo, nagbasa ako. Nag-research sa lahat ng maaaring makuhang impormasyon tungkol sa engkanto, portal, mga alamat, at espiritual na transisyon. Binalikan ko lahat ng mga diary ng lola ko, mga kwento sa garyo, at kahit ang mga old forum sa internet kung saan may mga kwento raw ng mga taong di sinasadyang nakapasok sa ibang mundo. May mga kapareho ng sa akin, pero lahat ay walang malinaw na paraan kung paano bumalik. Pero sa isang lumang pahina ng notebook ng lola ko, isang lihim na kuwaderno na natagpuan ko sa baul, may sulat siyang ginuhit ng kamay. Ang daang bumukas sa puso ay muling magbubukas sa pananampalataya. Kung tunay kang pinili ng kabilang daigdig, hindi ka kailanman mawawala sa alaala nito. Tumayo ang balahibo ko. Hindi ko alam kung sinadya ni Lola na iwan ng mensaheng yon para sa akin. Pero para bang binigyan ako ng liwanag. Hindi ko kailangang hintayin ang tamang araw. Kailangan kong piliin ito. Maniwala, magtiwala, at lumakad ulit patungo sa daan. Dala ang puso kong buo pa rin ang paniniwala. Kinabukasan, bumalik ako muli sa abandonadong bahay. Hindi na siya nakakatakot sa paningin ko. Bagkus para na siyang tahanang naiwan ko. Hindi na ako natakot sa pagpasok kahit makapal ang alikabok at may mga damong sumibol na sa loob. Humarap ako muli sa aparador. Huminga ng malalim. Pinikit ang mga mata. Inilabas ang punyal. Ako si Leila. Ako ang parehong mortal na minahal ang isang engkanto. At ngayon, ako'y muling bumabalik. Walang kumikilos. Wala pa rin akong naririnig. Pero hindi ako umatras. Hindi ako nagdalawang isip. Hanggang sa may isang mahinang pagyanig sa ilalim ng sahig. Kasunod nito, isang malamig na hangin ang sumingaw mula sa ilalim ng aparador. Kumislap ang kahoy na dating tuyot. Bumukas ang gitna nito, dahan-dahan, at unti-unting sumilay ang isang liwanag. Kulay berde, kumikinang, pamilyar. Hindi ako makapaniwala. Tumulo ang luha ko sa gulat at tuwa. Nagkamali. Muling bumukas ang daan. Pero bago ako pumasok, tumingin ako sa paligid ng bahay. Babalik ako, Ma, bulong ko. Pero kailangan ko munang tuparin ang sinimulan ko. At dahan-dahan kong nilakad ang daan papasok sa liwanag. At sa huling sandali bago ako lamunin ng liwanag, isang pangalan lang ang nasa isip ko. Kael. Handa na akong bumalik. Handa na akong lumaban. Handa na akong magmahal muli. Sa sandaling nilakad ko ulit ang daan papasok sa liwanag ng aparador. Ramdam ko agad ang kilabot sa buong katawan. Pero hindi ito takot. Ito'y pagkasabik. Parang paghinga pagkatapos ng matagal na pagkatalunod. Parang matagal na paglalakad sa disyerto. Tapos may biglang bumukas na pintuan. Pabalik sa isang lugar kung saan ka totoong nabubuhay. Nang tuluyan ng lamunin ng liwanag ang katawan ko,
Bumigat ang hangin at naramdaman kong muli akong hinihila pababa. Pero hindi pababa na parang bangin, kundi pababa gaya ng pagbabalik sa sinapupunan ng isang ina. Pamilyar, tahimik, malamig pero nakakakalmang lamig. Ibinuka ko ang mga mata ko at bumungad sa akin ang hindi nagubat. Iba na, nasa gitna ako ng isang malawak na parang. Ang mga damo ay kulay asul at sa himpapawid may lumulutang na mga batong isla. Ang mga alitaptap ay kulay lila ngayon at sa di kalayuan ay tanaw ko ang isang tore na tila yari sa salamin. Bigla akong napatakbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero sinusundan ko lang ang tibok ng puso ko. Parang may bumubulong sa loob na nagsasabing malapit na siya. Habang tumatakbo ako, may ilang nilalang akong nadaanan, mga engkantong tila nagulat sa pagbabalik ko. Ang ilan napahinto, ang ilan yumuko. Pero hindi ko na sila inintindi. Ang tanging pangalan lang sa isip ko ay Kael. Pagsapit ko sa gilid ng lawa, yung paborito naming tambayan dati, wala siya. Tahimik, bulong ko sa sarili ko. Pero hindi pa ako sumusuko. Tumakbo pa ako patungo sa bayan ng Silvarel. Ang mga bahay ng kristal ay nandoon pa rin. Ang mga kalsada ay kumikislap pa rin. Pero mas tahimik kaysa dati. Parang may kulang. Parang hindi na ganoon kasigla ang lahat. Hanggang sa biglang humarang sa daan ko ang isang nilalang. Babae, matangkad, may puting mata. Si Elenia, yung tagapangalaga ng hangganan na minsan nang nagbabala sa akin. Bumalik ka, aniya. Gaya ng sinabi ko, ikaw ang pagbabago. Hinanap ko si Kael, sagot ko kaagad, halos humihingal. Nasaan siya? Alam mo, di ba? Tiningnan lang niya ako ng matagal. Tapos ibinaba ang tingin niya sa hawak kong punyal at bulaklak na mula sa mundo ng tao. Ang puso mo ang susi, aniya. Ngunit minsan ang pag-ibig ay sinusubok sa katahimikan. Anong ibig mong sabihin, pabulong ko? Pero sa halip na sagutin ako, itinuro niya ang silangan. Ang tore ng alapaap, nandoon siya. Bigla kong nakaramdam ng panibagong sigla. Parang biglang lumakas ang katawan ko kahit pagod na ako sa kakahanap. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Muli akong tumakbo. Nang makarating ako sa paanan ng tore, hindi ko alam kung paano ako makakapasok. Wala itong pintuan. Pero sa paglapit ko, bigla na lang siyang nagbukas na parang kinikilala ko ng lugar mismo. At pagpasok ko sa loob, nadaanan ko ang mga pader na parang salamin na sumasalamin hindi ng imahe ko, kundi ng mga alaala. Nakita ko roon ang unang gabi ko sa mundo nila. Ang pagkain naming magkasama, ang mga yakap, ang mga gabing walang salita pero puno ng damdamin. Hanggang sa marating ko ang pinakaloob ng tore. At doon ko siya nakita. Si Kael, nakatayo siya sa gitna ng silid, nakatingin sa isang lumulutang na bulaklak, isang spirit bloom. Napahinto ako, parang ayokong guluhin ang katahimikan ng sandaling yon. Pero sa huli, hindi ko napigilan ang sarili ko. Kael, tawag ko, bahagyang nanginginig ang boses ko. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa mismong sandaling magtagpo ang mga mata namin, lahat ng takot, pagod at tanong ay nawala. Lumapit siya sa akin, tahimik pa rin, pero paglapit niya, agad niya akong niyakap. Walang paliwanag, walang tanong, isang mahigpit na yakap lang na nagsasabing, ikaw nga, totoo ka at bumalik ka. Paano? Tanong niya. Halos pa-whisper. Hindi ko rin alam, sagot ko. Pero ang puso ko ang nagsabi na hindi pa tapos ang kwento natin, na kahit anong mangyari, babalik ako. Para sa'yo, para sa atin. Napayuko siya at sa unang pagkakataon, nakita ko si Kael na tumulo ang luha.
hindi ng kahinaan kundi ng pag-asa. Inakala kong wala na akong karapatang umasa, bulong niya. Pero pinatunayan mong hindi pa huli ang lahat. Inawakan ko ang mukha niya. Hindi lahat ng umaalis ay lumilimot. Minsan, kailangan lang nilang hanapin ang sarili nila para mas malinaw nilang maramdaman kung saan talaga sila nababagay. At ngayong magkaharap na kami muli, walang saglit akong gustong sayangin. Sa tore ng alapaap, habang lumulutang ang mga bulaklak ng alaala sa paligid, nagsumpaan kami. Walang engranding seremonya, walang mga saksi, pero sapat na yung kami lang. Sapat na yung puso namin na parehong nagtulak sa amin pabalik sa isa't isa. At sa mga matang engkanto at mortal, walang makakatalo sa pag-ibig na pinili, kahit pa magkahiwalay ang mundo. Nang gabing yon sa tore ng alapaap, sa gitna ng mga lumulutang na spirit bloom, sa ilalim ng langit ng silverel na puno ng mga bituin na parang mas malapit kaysa dati, doon tuluyang naghilom ang lahat ng sugat sa puso ko. Sa wakas, magkasama ulit kami ni Kael. Pero kahit puno ng damdamin ang muling pagkikita namin, pareho naming alam, hindi magiging madali ang lahat. Hindi dahil sa pag-ibig namin, kundi dahil sa mundo. Magkaibang mundo dahil hindi biro ang pagpiling manatili sa silverel. Maging engkanto ay hindi lang basta maging isa sa kanila, kundi ang lubusang iwan ang dating katauhan, ang pagiging mortal, ang buhay ko bilang Leila ng mundo ng tao. At kahit gustong-gusto ko nang sumuko sa katahimikan at ganda ng lugar na ito, kailangan ko munang harapin ang isang huling desisyon. Sa susunod na araw, dinala ako ni Kael sa harap ng lupon ng mga tagapangalaga, sina Elenia, si Lyra at iba pang matatanda at makapangyarihang engkanto na minsan na ring nagduda sa akin. Hindi sila agad nagsalita, pinadmasdan lang nila ako. Matagal, parang tinitimbang kung anong laman ng kaluluwa ko. Bumalik ka sa kabila, sabi ni Elenia, at ngayon, nagbalik kang may layon. Tumango ako. Hindi ko na iniaasa ang sarili ko sa kung kailan magbubukas ang portal. Pinili kong bumalik dahil naniniwala akong hindi lang ito kwento ng isang naligaw na mortal, kundi kwento ng isang taong handang lumaban para sa pagmamahal. Tahimik ang lupon, hanggang sa si Lyra, ang matandang engkanto na minsan nagsukat ng tibok ng kaluluwa ko, ang unang nagsalita. Ang puso mo ay nanatiling buo, kahit nilampasan mo ang dalawang mundo, at ang alaala mo kay Kael ay hindi nabur. Ikaw ay bibigyan ng kapangyarihang manatili, ngunit hindi ka magiging ganap na engkanto. Ikaw ang magiging tagapamagitan. Tagapamagitan? Tanong ko. Isang nilalang na may kakayanang maglakbay sa pagitan ng dalawang mundo, ngunit hindi saklaw ng batas ng alinman. Ikaw ang magsisilbing tulay. At sa puso ng misyon mong ito, nasa iyo ang desisyong mamuhay sa alinman basta't may balanse. Hindi ko alam kung iiyak ako o matatawa, kasi higit pa ito sa inaasahan ko. Akala ko kailangan kong pumili. Pero binigyan nila ako ng pagkakataong magsilbi para sa dalawang mundong mahal ko. Simula noon, unti-unti akong inihanda ng mga tagapangalaga. Tinuruan nila akong gamitin ang mga bagong kakayahang dumadaloy na ngayon sa katawan ko. Kakayahang makipag-usap sa mga elemento, marinig ang tinig ng kalikasan, at lumakbay sa pagitan ng dimensyon. Parang ako pa rin, si Leila pa rin, pero mas malawak na ang tanaw ko sa mundo. At si Kael, hindi niya ako iniwan kahit isang araw. Hindi niya ako binigyan ng dahilan para magduda. Sa bawat umaga, nariyan siya. Sa bawat pagsasanay ko, siya ang una kong naririnig at huling yakap bago matulog. Hindi na siya ang tagapagbantay ng hangganan. Naging kabiyak ko siya sa paglalakbay. Lumipas ang ilang buwan.
Sa unang pagkakataon, bumalik ako sa mundo ng tao nang hindi gamit ang portal ng abandonadong bahay, kundi sa pamamagitan ng sariling kakayahan. Isang gabi, tahimik akong nagpakita sa harap ng lumang bahay ni Lola. Wala na siya, pero naiwan ang kanyang harbin. Maayos, tahimik, at sa gitna nito, isang halaman na hindi ko itinanim, isang spirit bloom. Napangiti ako. Hindi ako nagtagal, ngunit sa maikling pagbalik kong iyon, napagtanto kong hindi ko kailangang tuluyang putulin ang ugnayan sa mundo ng tao. May paraan para manatiling konektado habang isinusuong ang sarili sa bagong buhay. Bumalik ako sa Silvarel. Doon ko pinili ang tahanan ko, hindi dahil iniwan ko ang mundo ng tao, kundi dahil dito ako mas may silbi. Dito ako mas totoo. At dito ko gustong itayo ang buhay kasama si Kael. Ilang taon ang lumipas. Naging tagapamagitan ako sa mga engkanto at tao. Isang tulay sa pagitan ng paniniwala at katotohanan, ng mahiwaga at makatotohanan. At sa ilalim ng puno ng tala, kung saan unang nabuksan ang lagusan, nagpakasal kami ni Kyle. Walang engrandeng kasal, walang musika. Pero nandoon ang liwanag ng buwan, ang mga spirit bloom na lumulutang sa hangin, at ang mga nilalang ng Silvarel, na ngayon ay tinatanggap na ako bilang isa sa kanila. Sa mga mata ni Kyle, nakita ko ang tahanan, at sa mga bisig niya, naramdaman ko ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap, na hindi ko nahanap kahit kailan sa mundo ng tao. At sa huli, napagtanto ko, minsan, ang pinaka-magical na kwento ay nagsisimula sa mga lugar na ayaw pasukin ng iba, tulad ng abandonadong bahay at tulad ng pag-ibig na piniling lumaban kahit imposible.